Maraming salamat at salamat sa Lord, sa faithful family, sa Lord, naway yun po, ng Lord, pag-init ng Lord, yung mga-apply natin at mayroon po ng maganda ng Lord. Salamat sa pangalan ng Diyos at Amen. Basahin po natin ang Philippians chapter 2, verse 1 to 3. Verse 1, If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels and mercies. Verse 2, Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Verse 3, Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. So ang title po natin ngayon ay Striking the Joyful Chord of Unity. Katanungan lang po sa inyo, naniniwala po ba kayo na ang pagkakaisa sa loob ng church ay naiiba sa pagkakaisa na nakikita natin sa mundo o sa labas? Amen! Kung ganun po, paano po natin nasabi? So, kung magkaiba ang unity na mula sa mundo at unity sa loob ng church o sa gawain ng Panginoon, ay ano ang nag-iwalay dito? Ano ang dapat panindigan ng isang church o para mas maipakita na ang pagkakaiba ng unity na ginagawa sa loob ng church kesa doon sa makikita natin sa labas. Hindi po bago sa Kristiyano ang makaranas ng pagkakaisa sa mundo. Halimbawa lang po, kunwari sa lungsod, makikita po natin doon or kapag may nangyaring calamity, doon po natin makikita yung pagkakaisa ng mga tao. Pero iba po yung nais ituro sa atin na makita ng Panginoong Diyos sa kanyang mga tao at sa kanyang mga anak. Sa ating mga Kristiyano na hindi rin po bago ang topic na to sa mga manggagawa ng church sapagkat dito po yung nauugat yung isang gawain para sa Panginoon sa pagkakaisa or unity. Ano nga ba ang tunay ibig sabihin ng salita ng Diyos mula sa isinulat ni Apostle Paul? May tatlo po tayo na dyan na first, the motivation for unity. Makita po natin sa verse 1. Second, the nature of unity. Third po, the attitudes required for unity. Ito po yung mga aspect na makakatulong sa isang Kristiyano na makita sa totoong pagkakaisa na dapat nagagawa at pinanindigan sa gawain ng Panginoon sa church. First po, the motivation for unity. We have consolation in Christ. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, there is a consolation or ang tawag natin comfort or reward sa Panginoon. Kung tayo po ay totoong Kristiyano na tumatanggap sa Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas, ito po ay malaking karangalan para sa atin kasi hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Siya yung nagdigtas sa atin at hindi na tayo iniiwan. Pero binibigyan niya pa rin tayo ng consolation, reward and comfort habang tayo yung naglilingkod. At ang consolation na yun ay nananatili sa ating kalagitnaan ng pagsubok. 2 Corinthians verse 1
3 to 5. Chapter 1, verse 3 to 5. Sabi po dito ay, Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort, who comforted us in all of our tribulation, that we may be able to comfort them which are in any trouble by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. For as the sufferings of Christ abound in us, so our consolation also abounded by Christ. Kita po natin dito na we have comfort of love. Hindi po nakakasaya sa ating mga Kristiyano na kapag naisip po natin na pumunta tayo sa church ay malulugod tayo sapagkat makikita muli tayo ng mga kapatiran, mahal tayo bilang kapatid. Because the church is not a place for mockery or jokes. Minsan, bibiruan tayo pero para normal lang yun kasi parang doon nabubuo yung pagkakaisa natin, nakukuha natin doon ng isa't isa. It's okay na magsaya tayo minsan-minsan pero pagdating sa gawain ng Panginoon ay kailangan seryoso tayo dahil Panginoon yung sinasamba natin at siya yung pinagpupurihan natin. Kailangan natin magalak ng Panginoon at hindi yung kapwa nating tao. Kasi ito yung parang serious place or comfort natin mga Kristiyano. Sa buong week o nagdaang linggo parang andun tayo sa makamundong mga gawain. So para pagdating ng Sunday or sa church dito natin siya ma-feel na dito tayo makakakuha ng comfort dahil nandito yung mga kapatiran na hindi tayo husgahan at kahit anong sabihin mo para hindi nila i-validate yung kung ano man yung nararamdaman mo, yun pa nga dadamayan ka pa nila. We have fellowship of the Spirit. Ipinaalala din dito sa verse 1 na tayo ay tento rin sa banal na Espiritu na pati na ating puso, isipan ay nagkakaisa sa pamumuhay bilang isang anak ng Diyos na ang kalooban natin ay nakatingin sa nakasunod sa gabay na binibigay ng Holy Spirit. Dun po sa 1 Corinthians 6:19. Corinthians 6:19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Nasabi po dito na we have affection and mercy, na lahat po tayo ay nakakatanggap ng pagpapatawad mula sa Panginoon. At patuloy pa rin po tayong makakatanggap ng kapatawaran. Kailangan lang po natin ay magsisi sa ating mga kung ano man yung nagawa nating kasalanan. Kahit paulit-ulit, ayun yung pagkatiyan sa Panginoon na papatawarin niya ulit tayo. Dahil ganun tayo kamahal ng Panginoon. Na pinapakita lang po dito yung tayo ay pinapatawad ng Panginoon ay hindi dapat tayo prejudice o mapanghusga sa ating mga kapatiran. Kung may pagkukulang man, Panginoon na po yung bahalang pumalo sa kanila. Siya rin yung nagtatama at ayun ng isang kapatiran. Minsan kailangan din natin
maging sensitive pagdating sa choice of words natin. Dahil may mga bagay na Panginoon na rin ang kilos para sa kanila. Dahil yung layunin lang natin bilang kapatiran ay magpakita ng affection and mercy na natanggap niya rin naman mula sa Panginoon. Dun sa Philippians 1:8 and Ephesians 2 verse 4 to 7. Tignan nyo na lang po. Nagpapakita po ito na example na pagmamahal at awa ng Panginoon sa mga Kristiyano. At yung pangalawa naman po ay the nature of unity. Having the same mind. Itinuturo sa atin ng Panginoon yung pagkakaisa, yung unity na isipan, ng iisang layunin, iisang paraan, ugali na dapat mayroon ang isang church. Sa 1 Corinthians verse 1, chapter 1 verse 10. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak, the which cause divisions and offenses, contrary to the doctrine, which is the same thing, and that there be no division among you, but ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Having the same love. Itinuturo sa atin na Panginoon ang pagkakaisa ng isipan ay isang layunin, isang paraan. Pagkakaisa ay nagmumula sa pagmamahalan na sincere o taos-puso. For example, gaya na pagmamahal na dapat sa isang Sunday school teacher sa kanyang mga estudyante na dapat nila malaman na sino si Kristo, miski assistant teacher or tagapagpili ng Christ, tagapagpili ng mga for Sunday schooler, kahit ano, kaligpit, pare-parehas sila nagmamahal sa mga batang tinuturuan para isa lang yung layunin nila. Hindi lamang teacher, ngunit yung buong church kumikilos para sa Panginoon. Dahil ito ay gawain ng Panginoon. No? Having the same accord. Itinuturo naman sa atin ng Panginoon na ang pagkakaisa sa layunin or goal ng isang church ay kailangan upang may pagpatuloy yung unity or pagkakaisa at isang layunin lamang yung mayroon ang isang church na totoong paglilingkod. Ito ay yung purihin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. It is to glorify the Lord. For example, kung tayo man yung tumutugtog ng instrument or umaawit, nagtuturo sa mga bata, ito yung nagpapaalala sa atin na hindi performance yung ating paglilingkod or hindi competition, pagalingan tumugtog, mas marunong siya, baka mas nakakalugod sa Panginoon, mas maganda yung boses niya, mas nasa tono siya, mas nakakalugod. Hindi po doon nakabase yung Amen. paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil yung paglilingkod natin ay isa lang, papuri sa Panginoon. Ang main goal natin doon ay ayun, mapuri yung Panginoon natin. Malugod siya sa atin. Dito naman po papasok yung panghuling aspeto ng paglilingkod na may pagkakaisa or unity. Last the attitudes required for unity. Ito po yung ugali na dapat nalalaman ng isang Kristiyano at ipinapamuhay. Mga ugaling ito ay hindi dapat
hinahanap sa iba ngunit sa ating sarili. Without selfish ambition or conceit, isa po itong paalala na binibigay ni Apostle Paul para sa mga taga-church sa Philippi. Yung paglilingkod po sa Panginoon ay dapat nakasentro lang sa Kanya. Hindi sa sariling kagustuhan o para magpasikat. Hindi ito tungkol sa performance, galing sa ito kanina, nagpapakita ng galing, hindi sa pagsunod o paraan ng paglilingkod na nais ng Panginoon. Pinapaalalahan din tayo na iwasan natin yung pagmamataas at pansariling ambition sa paglilingkod, na hindi porket mas marunong ka sa Kanya ay feeling entitled ka na. Hindi rin mahalaga kung gaano karami yung ginagawa natin. Ang mahalaga ay mapanatiling mapagkumbaba or humble. Doon natin yung humbleness. Kailangan sa lahat ng ginagawa natin ay alay lahat yun para sa Panginoon. So sa last part, ito po yung pinakahuling punto na dapat na isang lingkod ng Diyos na makita sa atin, sa ating sarili. Tinatawag tayo maging way or daan sa pagkakaisa, sa unity sa loob ng simbahan, hindi para magmalaki kundi para magpakumbaba at maglingkod ng may isang layunin. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay lamang sa harap ng Panginoon at nilinis tayo, pare-pares tayo nilinis sa dugo ni Cristo, kaya dapat magmahalan tayo at magtulungan para sa pagalakan at pagkakaisa ng buong church. So habang mutugtog po si Brother Francis, for closing prayer. Gusto lang Lord, salamat sa Lord ay ito ng pamilya. I-apply mo namin ito sa ating sarili at sa bawat pagpipig po namin ay tulog po namin sa inyo humbleness bawat bagay po na gagawin namin ay kayo po ang may taas at kayo po ang malugod. Bless niyo po ang bawat kapatiran at magkaroon po ng unity o pagkakaisa na maglingkod po para sa inyo at hindi po balik sa competition para kayo basta nice para sa